Secretary Joel Villanueva, Secretary Renal Mendras, Congressman Roy Loyola, other members of the House of Representatives present, namely Representative Boy Blue Abaya and Representative A. Advincula, of course, Manong Ayo Maliksi, the long-standing governor, public servant, and role model in Cavite, Sister Elena Bellarmino, Mrs. Marixie Rufino Prieto, and other benefactors of the Sisters of Mary Girls Town and Boys Town, alumni, teachers, and students of the Sisters of Mary Girls Town and Boys Town, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Yung abang pinapanood ko yung inyong pagkakanta at saka yung ating actions, siyempre impressed na impressed kami na yung synchronized kayo. Walang naiiwan, walang nauuna, walang pakialam. No? Tapos tatlo yung membro ng kabinete ko. Sabi ko, kung subukan kayang ihamon itong tatlo to na magkasabay-sabay kayo. Makakaya kaya nila habang may tugtog? Siguro kaya yan, di ba? May kumukumpas eh. Paano kaya pag wala ng tugtog? No? Dahil kaya tapos na yung tugtog eh. Synchronized pa rin. Siguro, kaya ko lang pinagdidiinan to. No? At, lalo na sa buhay namin sa politika, parang napakaraming kontento na maging disuntunado. Yeah? Pag lahat kayo nagsangayon, hindi ba magandang gawin dito? Ito. Sabihin natin puti. Meron parating ihihirit. Sasabihin niya, hindi, dapat itim. Bakit? Basta. Meron tinatawag sa sa maski naman lipunan, tawag na kontraryan. No? May kontraryan. Maski gaano ka kagaling, maski gaano ka husay yung ginagawa mo, meron talagang kukontra. Dahil yun ang kaligayahan niya eh. Kailangan siya kumontra. So kanina, nung pinapanood ko kayo, talagang sabi ko ba, kung tayong lahat, talaga sabay-sabay nagmamarcha tungo sa yung pagkilala, pag-unawa ng pangangailangan ng ating mga kapatid, di ba? Yung ating kapwa. Kung buhay natin nakatutok doon sa kapwa, bakit hindi tayo bibilis para makarating doon sa gusto natin paroonan, di ba? Imbis na kanya-kanya at kontento meron tayong choral group na kanya-kanyang kanta kinakanta. No? Well, siyempre, pag iba-iba kinakanta natin, pwede pa tayo magkaroon ng magandang choral group? No? Maganda tayo magaling makinig dahil siya yung papakinggan mo, 12 miyembro, 14 yung kinakanta. No? Ano kaya magiging malinaw doon? But anyway, diretso na po tayo sa formal portion ng ating po speech. No? Nang-imbitahan po ako ni na Sister Maria at Sister Elena na bumisita dito sa Sisters of Mary Girls Town. Hiling nila sa akin na magbigay ng inspirational message para sa inyo. Ito po ang masasabi ko matapos makita talaga mga guro at estudyante sa paralang ito. Kayo ang inspiring. Talagang kailan na ba tayo? 4 na taon na at 5 buwan tayo ng tamang bilang ko naglilingkod sa bayan. Siyempre, sakop ko lahat ng problema ng bansa, lahat ng Pilipino may problema, akin po yan. No? Kung nasa Pilipinas o wala sa Pilipinas, problema ko yan. At tao naman ho tayo, di ba? Eski pa paano, nakakapagod rin, no? Pag lahat magbabakasyon, ikaw maniguradong ligtas yung bakasyon nila. Pag natapos yung bakasyon na pabalik, trabaho ko rin nun, ligtas sila pabalik. Trabaho ko rin maghanap ng trabaho para sa lahat, turuang lahat magkaroon ng kaukulang kakayahan para makasali dito sa paglago ng ating ekonomiya. At pagkatapos ka ho nun, meron talagang iba na, kung baka narinig yung zona ko, sabi ko nga, yung almusal, di ba? Batikos, yung tanghalian, intriga, yung hapunan, lahat ng pangit na nandun na. Pero dito napunta ako, tama yung sinasabi po ni Ms. Breton. Punta ka dito kung malungkot ka, talaga ma-inspire ka. Doon, ako, 10 na aking buong kabinete, nagpapasalamat sa inyo lahat. Kumbaga sa baterya ng cellphone, na-recharge kami lahat pagdalo dito. Kahanga-hanga kayong lahat na piniling ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng mga kinakaharap niyong hamon sa buhay. Kababata niyo ang bibigatan ng hamon kaharap niyo. Nagbibigay kayo ng pag-asa, hindi lamang para sa inyong mga sarili, kundi pati sa inyong mga mahal sa buhay. Pag-asa rin ang inyong dala sa ating pambansa. Kapag nakapagtapos kayo at nagsimulang gamitin ang mga natanggap ninyong biyaya upang maging tanglaw sa iba, magiging kabahagi kayo sa pagsusulong ng isang Pilipinas na mas maunlad at mas malapit sa Diyos. Pinatutunayan ninyo, kapag binigyan mo ng oportunidad ang Pilipino, anuman ang kanyang kalagayan, saan man ang kanyang pinanggalingan, hindi niya ito sasayangin. Sa halip, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makiambag sa makabuluhang transformasyon ng ating lipunan. Taong 1986, itinatag ni Father Al Schwartz ang Sisters of Mary School sa Pilipinas.
Iyon din ang taon kung kailan pinabaksak ng mga Pilipino ang diktador at pinili ang aking ina bilang bagong pinuno. Bagong ito iyon sa ating kasaysayan. Kailangan maglatag ng bagong landas matapos ang matagal na pagkakapiit sa pananakot at pangabuso. Hindi may tatanggi ang naging kontribusyon ng paaralang ito sa pagbibigay ng direksyon sa mga kabataang nasa laylayan ng lipunan na nagsimulang hanapin ang kanilang lugar sa isang malayang bansa. Noong mga panahong iyon, may biro akong narinig tungkol sa aking pong ina. Para daw siyang pinagluluto ng sinigang. Tapos binigyan lamang ng sangkap na tubig at asin at sinabihan, dapat lasang sinigang yan. Okay. Sa inyo po nagkukulinary, kaya ba niyo yun? Okay. Iniwan ng diktador, isang sira-sirang sistema, isang baksak na ekonomiya, at isang pambansang kamalayang talaga naman pong sugatan dahil sa pangakapi ng mga nasa kapangyarihan. Iyan po ang dinata ng akin na matapos ang EDSA. Ang dating may bahay, Pangulo na ng Pilipinas, at nakaatang sa kanyang mga balikat ang responsibilidad ng pag-akay sa ating mga kababayan patungo sa paghihilom. Kagaya ninyo, hindi siya nagpatalo sa mga agam-agam. Sa halip, buong tapang niyang hinarap ang mga hamon. Malinaw sa kanya, binigyan siya ng isang pambihirang oportunidad upang maging instrumento ng pagbabago. Buong-buo niyang ibinigay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga Pilipino. Ang pagtitiwala ng mamamayan at ang kanyang malalim na espiritualidad ang naging sandata niya laban sa mga pagsubok. Ang kanyang paraan ng pamumuhay at pamumuno ang nagturo sa atin na hanggat sinusunod mo ang iyong konsensya at hanggat ang kapakanan ng iyong kapwa ang kukumpas sa inyong paglalakbay, hindi ka maliligaw. Sa ganitong paninindigan, ang dating imposible ay nagiging posible. Ikinalulugod kong maobserbahan na ganitong paniniwala at pagsasanay ang pinagkakaloob ng Sisters of Mary School sa inyong mga mag-aaral. Nagpapasalamat ako sa mga tagapamahala, guro at benefactors ng paaralang ito sa kanilang pakikisa sa ating pagpupunyagi upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang ating kabataan, lalo na po ang mga maralita. Umasa kayo, magtutuloy pa ang suporta ng inyong pamahalaan sa mabuti ninyong gawain. Tuloy ang suporta halimbawa ng TESDA. Mula 2008 hanggang 2013, 19 na programa ninyo ang nairehistro at 4 naman ang nabigyan ng accreditation bilang assessment centers. Sa pamamagitan nito, inasisiguro nating sapat at angkop ang nakukuhang pagsasanay ng mga mag-aral sa technical, vocational, educational, and training. Sa ilalim naman ng Training for Work Scholarship Program, 288 slots ang naipagkaloob sa inyong mga mag-aral mula 2010 hanggang 2013 at sigurado po ako si Joel naghahanap kung paano dadagdagan pa yung numerong yan. Kanina naman po, ipinagkaloob ang 200 scholarship vouchers sa mga mag-aaral ninyong magiging bahagi ng Special Training for Employment Program ng TESDA. Sa programang ito, tinutukoy ang espesipikong pangangailangan ng komunidad at saka sinasanay ang mga mag-aaral upang matugunan ito. Sa ganitong sistema, ang mga magtatapos ay hindi lang mabibigyan ng hanapbuhay. Makakapag-ambag din sila sa kanilang komunidad. Sa pakikipagtulungan din ng TESDA, isang estudyante ninyo ang nagwagi ng Medallion of Excellence in Fashion Technology sa ASEAN Skills Competition na ginanap sa Vietnam nitong Oktubre. Nandiyan po sa ating kanan si kay Jessica Babon. Siyempre, may karangalan rin sa Sisters of Mary at sa TESDA. Binabati ko kayo sa tagumpay na ito. Alam po nyo, 7 taon tayo hindi lumahok. At nung lumahok tayo, may Medal of Excellence, ilang gold medal at ilang bronze medal. So next year yata, mas marami ang medals na pinapangako sa atin ni Joel. Kung hindi raw ho, magpapareho na kami ng hairstyle. Napatunayan ninyong malayo ang mararating natin kapag sama-sama tayo sa paghakbang. Sa mga mag-aaral na narito ngayon, bibigyan ko kayo ng warning. Hindi madali ang buhay kapag nasa labas na kayo ng paaralan. Alam po niyo yan. Sinasabi ko ito hindi para takutin kayo, kundi para ipakita ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pananalig sa pong may kapal. Panghawakan ninyo ang madalas na ibinilin ni Father Al noon at isinalin sa Tagalog, ang sabi po niya ay ganito:
Hindi kayo nilikha para maging matataba at maliliit na patong kekembot-kembot sa putikan, kundi para maging mga agilang nakatakdang maging matayog ang lipad. Close quote. Ang dekalidad na edukasyon at pagsasanay na natatanggap ninyo dito sa Sisters of Mary School ay panimulang hakbang pa lamang patungo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Pagdating ng araw, ang iba sa inyo ay magiging profesional at dalubhasa sa iba't ibang larangan. Ang iba naman ay magbabalik upang maging bahagi ng kongregasyon at maglilingkod bilang gabay sa mga susunod na henerasyon na mag-aaral. Ano man ang piliin ninyong landas, nakatitiyak akong inihanda kayo ng inyong mga guro at ng Sisters of Mary para sa mga pagsubok na inyong haharapin. Lagi nating tatandaan, hindi lamang ang ating mga sarili ang itinataas natin kapag inaabot natin ang tagumpay. Nagsisilbi rin tayong inspirasyon sa ating kapwa at nakadaragdag sa kanilang mabuting gawain. Higit sa lahat, ang ating kolektibong pagpupunyagi ang magbibigay daan sa tuloy-tuloy na positibong transformasyon ng ating lipunan. Sa madaling salita, habang pinatatayog natin ang ating lipat ngayon, sinisiguro nating mas matayog pa ang liliparin ng susunod na henerasyon. Sa ganitong paraan, higit nating natutupad ang plano ng lumikha para sa ating lahat. Alam po niyo, baka gusto ko ibahagi lang sa inyo sa sinabi sa akin ng aking manong araw. Pinag-uusapan namin ang kahalagahan ng edukasyon. Sabi niya sa akin noon, bakit itong araw na to sikat ka, bukas laos ka na? Bakit itong araw na to mayaman ka, bukas mahirap ka na? Pag yung pag-aaral, sineryoso mo at naipasok na sa iyong kokote, lahat ng may sinasabi sa iyong leksyon, mangyari na mangyari, yaman mo na yan habang buhay. No? Habang may pagkakataon ka kanya, pagsanayin mo ng gusto, para naman pagdating ng panahon, mangyari na nga ang mangyari, handa ka. At yun po yung pinipilit natin sa buhay. Alam niyo yung pinagkaiba ng henerasyon nyo sa henerasyon namin. Siyempre, tatay ko po, unang-unang inaresto ng martial law. Pag tinignan natin ang mga bayan na nagkaroon ng batas militar, nagkakaroon ng kalayaan lamang pag nagkaroon ng madugong himagsikan. At hindi ko inaasahan, nalalampasan ko yung punto na makakalaktaw doon sa madugong himagsikan. Pero sabi nga ho, no, baka may plano sa atin ng Diyos at nandito pa rin ho tayo. Hindi ko akalain na abot ako ng 30. Mga 6 na taon na lang ho, magiging 60 na ako, nadoble na yon. Siguro hanggang hindi ko patapos yung plano ng Diyos para sa akin dito, nandito pa tayo. Ngayon, ba't ko ibinabahagi sa inyo ito? Tadhana namin yun eh. Kailangan kami dumaan doon sa maliligim na panahon na yun. Kailangan siguro maramdaman namin ano ba ibig sabihin ng walang kalayaan. Kailangan namin maramdaman or makita ano ba ibig sabihin ng walang pag-asa. Ngayon po, binabago natin lahat ito ngayon. Kanina ho, nanggaling tayo sa Coca-Cola na planta sa Laguna, sa Calamba. Bagong pinalaki ho itong planta to, noong 2010, nangako sa atin ng Coca-Cola na International, mag-i-invest sila sa atin ng $1 billion. Ang na-invest na po nila, $1.2 billion. Ang commitment po nila, napaaga pa nga, dahil next year dapat matapos yun, napaaga, this year na. Next year, madadagdagan pa na kalahating billion. Empleyado po nila, 8,000 direct. Iba pa ho yung nagbebenta ng kanilang inumin, etc. So, next year, mag-uumpisa na tayong tinatawag na demographic sweet spot, kung saan napakarami ng ating mamamayan ang nasa working age na. Ngayon, importante, kung nandun ka na sa edad na pwede ka na magtrabaho, dapat naman siguro may kakulang kang kakayahan para makilahok ka doon sa paglago ng ating ekonomiya, di ba? Kung wala kang maibabahaging kaalaman or hindi ka nabahagian ng kaalaman at wala kang kaukulang kakayahan, parating nandun ka sa ilalim. So, yun po ang pakay natin. No? Hindi ko masasabi sa inyo lahat na ginagarantya ko yung resulta nyo parating maganda. Pwede ho tumulong. Pwede natin pagbuksan ng pintuan. Sabi rin po sa akin ng tatay ko yun. Kaya kitang pagbuksan ng pintuan, kung mananatiling bukas, nasa iyo. Pagpasok ko raw ng trabaho, pwede niya ako ipakilala, rekomenda, pagbibigyan siya. Pag dumating naman ako doon sa opisinang pinasukan ko at ako'y naging batugan, siyempre sisisantihin ako. Yun po ibig sabihin nung kayang panatilihin ang bukas, kayo na. So, ang habol po namin, no, talagang isagad lahat ng oportunidad na pwede ipagkaloob sa bawat isang Pilipino para walang maiiwan. Kung magtatagumpay kayo, siyempre partnership yan. Yeah? Kaya nga kanina, no, sabay-sabay tayo sa synchronized nating song number. No? Talaga namang pwede pala na yung Pilipino pwedeng magmarcha isang hakbang. Di ba? Yung 3 ko miyembro dito ng kabinete, baka kailangan mag-practice ng 2 buwan para masabayan kayo. No? At saka siyempre, bata kayo, kami medyo bata na lang. No? Yung lambot ng katawan nyo at yung lambot ng katawan namin, sa inyo tunay, sa amin alaala. No? Pero yung determinasyon na para makiisa sa inyo,
Parang pagdating ng panahon, no, parating ko nasasabi to, darating naman yung panahon, tao tayo may hangganan tayo sa mundo. Sabi nga namin nung kami nag-aaral, darating ang point, no, tatawagin tayo ni Lord, sasabihin niya, finish or not finish, pass your paper. Isa lang naman ang talagang pinaka-ambisyon Bago ka tawagin ni Lord, nandoon ka na sa huling yugto ng buhay mo, sa huling minuto na lang, sana makalingon ka at masabi mo, ang laki na ng pinagbago nang iiwan ko kesa sa dinatnan ko. At naging bahagi ako ng pagbabago niyan tungo sa kabutihan. Parati yung choice yan. Pwede tayo magsarili, pwede tayo magambag-ambagan. Yung huling punto na lang ang tanda ko, nanay ko maraming itinulong raw dito at bumisita sa inyo. Siyempre, gusto ko malaman kung paano siya nakatulong talaga. Dahil ngayon panahon, talagang malapit na eleksyon, kung tutusin, marami naghahanap na lahat ng butas. Mali ang paghinga mo, mali ang pagsuklay mo, mali lang. Yeah? Nakikita naman yung pag nanood kayo yung TV, wala na akong nagawang tama Pero yung nagsasabi ng pareho pa rin. No? Okay na yun. Kung ayaw nyo sumama, magpaiwan kayo, may kalayaan kayo magpaiwan. Pero kami naman sanang gusto namin umabante, tumasenso. Huwag naman nyo kaming masyadong harang-harangin. Okay? So, hahanapan na natin ng paraan. May last thought na lang po. Yung mga Amerikano may kasabihan, di ba? Success has many fathers or mothers. Failure is a lonely orphan. Dito, in the past 28 years, 28 years, napaka-successful na nangyari dito. Palagay ko marami kayong mga adoptive fathers and mothers na magbibigay ng parehong pagkakataon sa iba't iba pang mga susunod sa inyong mga yapak. No? Pakiusap ko, tuloy natin ang pagtutulungan, tuloy natin yung direksyon na yung naibigay sa inyong pagkakataon, manigurado tayo maibigay rin sa mga susunod na salinlahi. At kami naman po, sa abot tayo makakaya, pipilitin namin matulungan kayo dito sa magandang larangan at hakbanging inyong ginagawa. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you.